nakakatakot sa baha, hindi lang yung taas ng tubig, hindi lang yung hirap makauwi at hindi lang yung posibilidad na masira ang mga gamit natin. Minsan, ang pinakamasakit makita ay ito ang mga basurang itinapon natin kahapon na bumabalik sa atin ngayon. At kapag malakas ang ulan ay umaapaw ang tubig sa mga kalsada ng Metro Manila, tila parang may kakaibang paraan ng basura para ipaalala sa atin kung saan ito nagmula. Kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador Filipino. Minsan, ganito lang kasimple ang nangyayari. May hawak kang maliit na plastic, wala kang makitang basurahan. Sinabi mo, isa lang naman at itatapon mo sa gilid. Maliit lang, halos hindi mapapansin. Pero paano kung ganoon din ang isipin ng 100 tao, 1,000, 10,000? Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng isa lang naman, hindi na ito maliit na problema. Nagiging tambak na basura. At kapag dumating ang malakas na ulan, ang tubig ang maaaring magdala nito pabalik. Matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan sa Metro Manila kahapon, ay bigla na lang nagulat ang mga residente ng Parañaque sa kanilang nakitang dagat-dagatang basura na tila ibinuhos lahat ng kung sino mang galit na galit sa kanila. Hello mga kababayan, grabe yung daming basura. Tampak na basura to mga kababayan. Kaya yung mga tinatapon natin na basura, bumabalik din sa atin. Kaya kailangan matuto na tayo mga kababayan. Tulong-tulong na lang tayo na itapon natin sa tamang tapunan yung mga basura. Dahil ito, dito lahat ang bagsak ng mga basura mga kababayan. Dito lang yan sa tapat ng Baclaran. Tapos ito. May naglilinis rin dito mga kababayan. Yan. Okay, so ito yung before. August 10, 2026. Okay, sana tulong-tulong lang tayo dito at linisan natin ito mga kababayan. Mabalik ko lang, Cheryl, no? Pasado alas 3 nga ng hapon kanina, nang mapansin ng sentro ng Parañaque ang biglang pagbulusok ng tubig baha, no? At ng mga basura dito sa dagat na ito, no? Ito yung tinatawag nilang parang boulevard, ano? Dito sa Baclaran. Tapos napuno ito ng basura at nagsulat siyang dagat ng basura. Karamihan ng mga basura ang nakita nga natin dito, mayroong mga plastic, styrofoam, kahoy, at iba-ibang mga klase ng sachet. At ito raw ay maaaring nanggaling, sabi ng sentro, sa area ng Pasay, Las Piñas o Parañaque. At maaaring sa Cavite rin na inagos sa lakas ng ulan itong Sabado. At ngayon lamang napansin. At ngayon, doble kahit yung sentro, gumamit na nga sila ng bako. At mano-mano nga nilang kinukuha yung basura. Kung kailan nila matatapos to ay hindi pa sigurado, kung ilang araw nila hahakutin ng basura. Dahil may naghihintay pa yung isang batch ng basura dito sa area ring ito, malapit sa Makapagal naman, para ganito rin kadami yun. Nilagyan lang nila ng plastic barrier para hindi na humalo dito sa tinatanggal nilang basura. Maaaring pamorningan o ilang araw nilang lilinisin ito, at ang aim nila talaga maibalik sa dati ang itsura nito, ang lugar na to. Nakakabahala pa ang kawalang proteksyon ng mga tauhang inutusan para maglinis ng basura. Siguradong pasok na pasok sa mga kuko nila at sa mga sugat sa kamay kung meron man ang mga mikrobyo na mula sa hinahawakan nilang basura dahil wala itong mga suot na guwantes bilang proteksyon. Siguro hindi natin kayang pigilan ng bawat malakas na ulan, hindi natin kayang kontrolin ang panahon, at hindi rin natin kayang lutasin mag-isa ang buong problema sa pagbaha ng Metro Manila. Pero may mga bagay tayong kayang kontrolin, kung saan natin itapon ang basura, kung iiwasan nating magtapon sa kalsada, kanal at waterways, at kung paano natin tuturuan ng mga susunod na henerasyon na ang basura ay hindi basta-basta nawawala. Kaya sa susunod na may hawak kang maliit na basura at may isipan mong itapon kung saan-saan, isipin mo muna, kapag bumaha, gusto ko pa ba itong makita ulit? Dahil ang basurang itinatapon natin ngayon ay maaaring siya ring basurang sasalubong sa atin bukas. Main problem na talaga natin kapag nag-high tide, hindi makalabas yung tubig. Kaya ang ginagawa natin, full dredging ng ating river. Continuous ang dredging natin, tag-init, tag-ulan, tuloy-tuloy ang dredging ng river natin. Kung
Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.